Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Ang lahat ay pawang katotohanan na siya ang buhay, siyang lakas at tibay. Sa Kanya ang lahat ng pamamaraan tungo sa buhay na mainam. Kaya't halina kayo mga minamahal, inyong pagnilayan at tantuin ang kaloob niyang buhay. Patuloy kayong sa Kanya'y umasa at tigibin ninyo ng ligaya ang puso nyo sa pagmamahal niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung lahat lang ng tao ay sadyang makikinig, susunod, at tatalima sa kalooban ng Ama at sa mga atas o pag-aatas niya bilang mga anak niya, sino nga ba ang mahihirapan ng loob? Sino nga ba ang masasaktan ng damdamin? Sino nga ba ang magugulumihanan? Wala. Sapagkat siya ang may hawak ng buhay ng tao. Nang isinilang ito sa mundo, walang alam ang kahit na sino. At nang siya ay magkaisip na, malaya siyang gawin kung anong kahit gusto niya. Subalit, sa kalayaang yaon, sabi nga, huwag maging abusado at malaya na ang kamalian ay ginagawa. Sapagkat kung anong ginagawa ng tao na kamalian, siya rin ang nasasaktan at nahihirapan. Kaya ang wika niya, gawin niyo ang tuntunin na sundin na marapat ng naayon sa kanyang kalooban at kagustuhan, sapagkat ang lahat nga ay may hangganan. Medyo parang umi-echo. Kaya nga, sa lahat ng sandali, lagi niyong tatandaan, mula sa Roma, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa nung kayo'y nagsisimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapakasaya sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesus ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Maliwanag ang katotohanan. Kapag ang binigyan mo ng tuon at pansin ay ang sarili mo, ang laman, malilisya ka sa katotohanan sapagkat labag ito sa kalooban ng Ama. Ang tuntunin niya ay tuntunin ng tao. Ngunit kung susundin ang tuntunin niya, magaganap ang mabuti sa bawat anak niyang sumusunod sa Kanya. Mga minamahal, walang banal, walang matuwid na tao. Lahat ay nagkamali, nagkasala, at maaring magkasala pa. Subalit, ang bawat pagkakamali ay maaring itama
maitumpak, at maging marapat sa pananaw ng Ama. Kaya't kung ika'y isang anak niya na nakadama na, nakakilala sa Kanya, pagsusumakitan mo, pagsusumikapan mo, ang layunin at tuntunin niya ang siyang iyong tutupdin at gagawin. Ano nga ba ang mga layunin ng laman ng katawan at ang layunin ng espiritu ng kaluluwa? Iba ang layunin ng laman at katawan sa espiritu at kaluluwa para maligtas at kaligtasan ay kamtin ng sinumang anak ng Amang Kanyang minamahal. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi lamang doon sa paggawa ng nagbigay ka, nagsabi kang mahal kita, nagsabi kang tutulungan ka, kundi sa pakikipagtotoo sa relasyon mo sa Ama. Kung paano mo siya iniibig sa puso mo, kung paano mo siya dinadama, at kung paano mo siya nararamdaman sa puso mo, mahirap siyang dayain. Kaya naman, bilang ika'y gumagawa ng alang-alang sa Kanya at minamahal mo siya at nasa puso mo siya, nakapasok na doon ang kautusan niya, sapagkat hindi mo kayang gawin ang lisya at hindi nararapat, katulad ng mga paglilibang na walang katamunasan, wika nga. Yung labis na pagsasaya na walang gusto ang espiritu sa ganitong gawain, kundi ang laman lamang at katawan ng may gusto. Sa madaling salita, mga minamahal, ibinigay ng Ama ang espiritu niya upang ang layunin ng laman ay maputol, mamatay, at manaig ang layunin ng espiritu sa katauhan ng tao. Kaya't kapag ang espiritu ang naghahari at nananahan sa tao, ang isip niya, pati isip niya binabago. Nagkakaroon ng maliwanag na pangunawa at alam niya yung dapat niyang sakupin at dapat niyang gawin. Alam niya yung dapat niyang suungin at dapat niyang iwasan at layuan. Sapagkat itinuturo na ng banal na naghahari sa katauhan ng isang taong masama sa dating buhay niya, ng isang taong nagkakamali sa unang buhay niya, ang espiritu na nagpapatibay ng katotohanan, nagbibigay pagbabago, naglalahad ng totoo, upang tamasahin at kamtin ng sinumang tumatanggap at tumanggap na nga sa Kanya ang dapat nilang gawin. Mga minamahal, maliwanag ang habilin na tungkulin lamang sa kapwa mo, maging kanino man. Huwag kang magkaroon ng ibang pananagutan sa kapwa mo maliban ang mahalin mo siya. Nang ibig sabihin ay, huwag mong gagawa ng hindi nararapat ang kapwa mo. Nang sabi nga, ang masakit sa iyo ay huwag mong gagawin sa kapwa mo. At kung may naganap man sa buhay mo na hindi mo naman kagustuhan, at may nasaktan kang kapwa mo na sa palagay ay sinaktan mo, kung hindi mo tunay na ginawa, wala ka pa rin babagabaging konsensya. Wala kang budhig susurutin sapagkat hindi mo ito ginawa at hindi mo ginagawa. At di mo tuntunin na sundin ang sarili mo, kundi tuntunin mong ginagawa ay tuntunin ng Ama. Lamang nagkaroon ng kapasyahan at kaganapan na maganap sa buhay mo ang kamalian na hindi ikaw ang may kagustuhan, ang lahat ng iyay mahuhulagpusan. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal, sapagkat hindi lahat ng kaganapan sa buhay ng tao ay gusto niya. Hindi lahat ng nagaganap sa buhay ng tao ay gusto niya. May nagaganap sa buhay ng tao na hindi niya ginusto at di niya gugustuhin, lalo't higit kung may isip siya, yaong ipahamak niya ang kapwa niya at ipahamak niya ang sarili niya. Kaya, kung kayo ay dumaranas ng mga pagsubok na hindi ninyo gusto at kalooban, at patuloy niyong ginagawa kung anong kagustuhan ng Ama, manalig kayo, magtiwala kayo. Ang lahat ng ito ay mahuhulagpusan nyo. Ang lahat na ito ay mapagtatagumpayan nyo. Ang lahat ng ito, kaakibat ng inyong pakikipag-isa at pagsasakripisyong sinusuong para lamang sa laban at hamon ng buhay mo na hindi mo kalooban. May Diyos ka na kasama. Buhay ba ang Ama?
Kaya nga, kung susundin lamang ng tao ang kalooban ng Ama, at loloobin ng tao na ang kalooban niya'y maghari sa kanila, wala naman taong magaling. Yung kaya mo, kaya rin ng kapwa mo. Kaya hindi maaring pangunahan mo ang kahit na sino. Lalo tigit kung pantay ang level ninyo. Hagdanan man, kung pares na unang baitang, ang bawat sasampa roon, hindi sila mawawalay doon. Sapagkat kung pares silang unang baitang, magkatabi man ang hagdanan, hanggat di sila gumagalaw sa ikalawang baitang, nandun pa rin sila sa unang baitang, parehas lang sila. Maliban kung nasa unang baitang ang isa at nakaakyat na yung isa, magkakaiba na sila. Kaya ibig sabihin lamang, habang naririto kayo sa lupa, pantay-pantay pa ang pananaw ng Ama sa inyo. Pare-parehas pa kayo niyang anak na matatawag na nakikibaka at pinakikibakahan ang buhay niyo bilang tao. Natataas lamang ang level at uri ng pagkatao ng tao kapag may tinanggap na siyang espiritu na ang nangungunat naghahari ay ang espiritu niyang naghahari at nagtataglay ng kaiba sa kapwa mo, na naituturo sa iyo at naituro na nga't ginusto mo at niloob mo at tinutupad mo, yaon ang magkakaiba na kayong masasabi ng Ama. Sapagkat nasunod mo na ang kalooban at kagustuhan niya na itong kapatid mo o mga kapatid mo sa kanya nang dahil hindi pa mulat sa katotohanan at sarado pang diwa, wala silang maunawan ukol sa iyong ginagawa. Kaya naman patuloy ang pagbabagi niya upang lahat ng tatanggap sa kanya at kikilala, magkakatulad sila kapwa. Kaya nga, sa bawat araw na nananawagan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang espiritu, kailangang magkaroon ng timbang ang tao. Sapagkat ang tao'y hambing sa alabok, na walang timbang, hambing sa buhangin. Sige nga, maglagay ka ng isang buhangin sa timbangan kung umalsa man lang siya. Hindi. Kaya ikaw bilang isang tao, wala kang timbang bilang taong makasalanan. Kaya binibigyan ka ng kahalagahan ng Ama, ibinibigay niya ang kanyang espiritu ng katotohanan upang sa iyong pagbabagong buhay, magkaroon ka ng mas makabuluhan para sa kanyang pananaw. Kaya nga ang wika niya, walang sumunod sa akin na hindi ako matutunton sa aking tuntunin. Walang sumunod sa akin na hindi maliliwanagan ang nadidimdam niyang kaisipan. Walang susunod sa akin na maliligaw pa man din, sapagkat kung ako susundan, ako ang katotohanan at buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya halina mga mahal ko, ang lahat ng nag-aaral ay dapat matuto. At ang lahat ng natuto'y dapat magsabuhay sa natutunan. At ang lahat ng nagsasabuhay dapat makilalang lubos ang pinag-aralan, kung saan nagmula at sino nagbigay. At kapag natutunan ng tao na sino mang tao ang tumanggap sa pinag-aralan niya at napag-aralan, na mula sa banal at kabanal-banalan, dapat may pagbabagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya magalak kayo, magpuri kayo sa Ama, kung ang pagbabago ay nasa inyo na at patuloy niyong minimithi na ganap pa ring magbago. Hindi lang si Pedro, hindi lang si Juan ang may karapatan sa kaligtasan dahil na unang apostol at alagad. Hindi lang silang mga pinili noon, kundi may karapatan din ang mga pipiliin ngayon at mapipili pa sa mga susunod na panahon, sapagkat ang Ama noon, ngayon at kailanman ay iisa lamang at di nagbabago. Kaya lahat ng susunod sa kanyang tuntunin at tutupad sa kanyang kalooban, walang lilihis at malilis siya, sapagkat siya ang sinusundan nila. At yan ang patotoo, kapag sa kanya ka na nanahan at matuwid mong tinahak ang landas niya, maunawaan mo ang lahat para sa kanya. Lalo tigit kung ginagamit ka pang nangungusap, nabibigkas mo sa bibig mo ang lahat ng marapat, at pagkatapos bibigkasin mo ang bibig mo, magbibigkas ang bibig mo sa hindi dapat. Ano nga ba ang kasalanan? Sabi nga,
kung pagtatanggol sa kapwa mo para sa kapahamakan niya na wala naman siyang ginawang masama, sabihin ka mang sinungaling, gawin mo. Kung di ka man paniwalaan ng mga hindi naniniwala sa iyo. Subalit, kung ikapagpapahamak mo ang kasinungalingan mo at kapag papahamak ng kapwa mo, ikaw na ang may gusto niyan. Sapagkat kahit kailan, hindi niloloob ng Ama at di niya gugustuhin magpahamak ang mga anak niya at mapahamak ang mga anak niya. Sapagkat siya'y kaligtasan at buhay ang kaloob niya. Buhay na walang hanggan, buhay na may kalwalhatian. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Kaya nga maliwanag niyang sinabi, mamuhay kayo ng marangal at huwag guguli ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan. Mga minamahal, hindi lamang ang paglalasing sa alak ang tinatawag na paglalango rito. Literal na binabasa ng tao. Marami ang nakalalasing sa buhay ng tao. Napakarami ang nakapagdudulot ng kalasingan, hindi lang alak. Nalalasing ka ba sa kagandahan mo? Wala ka nang pinagmalaki kundi ang ganda mo? Nalalasing ka ba sa kakisigan mo? Wala ka nang pinagmamalaki kundi ang makisig ka, kaya patuloy kang nang dadaya ng kapwa mo. Dahil sa kagandahan mo, dahil sa kakisigan mo, marami kang niloloko. Kalasingan sa pagtitiwala mo sa sarili mo. Kalasingan kung papaano mo dinadaya ang kapwa mo dahil kaya mo, may karapatan sa sarili mo, ngunit di karapatan ng Ama na binabahagi sa iyo sapagkat hindi na tama ang ginagawa mo. Nalalasing ka sa kakayahan mo at kapangyarihan mo. Nakalalasing, maraming uri ang pagkalasing at nalalasing na tao sa ibabaw ng mundo. Nalalasing ka na ba sa kakayahan mo, sa kapangyarihan mo, sa salapi mo, sa bagay na nasa iyo? At kaya marami ang nakakalimot sa pagkalasing, sa pagkahumaling, sa paglilibang, sa laman at katawan. Mga minamahal ko, ang lahat ng nasa ng pita ng laman ay dinasa ng kaluluwa at nasa ng espiritu. Kaya't mapalad kayong mga nagsusumakit, nagsusumikap, na ang patuloy niyong minimithing kamtin ay ang paghahari ng Ama sa buhay niyo. Pagharian kayong ganap. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Isa pang nakalalasing ang inggit, ang selos. Kapag ikaw ay naiinggit sa kapwa mo, gagawin mong lahat para maagaw mo ang kung ano ang gusto mo at ano ang ninanasa mo. Halimbawa, magkakaibigan kayo. 10 kayong magkakaibigan. Mayroong kasama kayong mga kaibigang mainggitin. Gumagawa ito ng lason sa kapwa ninyo na wala kayong alam. Sapagkat siya ang gumagawa ng paninira. Siya ang gumagawa ng kasisira. Subalit kung wala ang inggit sa samahang ito, sa 10 magkakasama, mabubuti lahat ang gagawin. Ang selos, nakamamatay ito. Nakapapatay ng damdamin, nakabubulok ng kaisipan. Bumabaho, dumudumi, kaya hindi magawa ang tama. Sapagkat gusto ng damdamin, ayaw ng kaisipan dahil may pumapasok na iba. Kaya kapag ang isip at damdamin ay di magkaisa, sigurado maglalaban sa isang katawan. Kung alin ang mas malamang, ang isip niyang marumi kaysa sa damdamin niyang mabuti, magagawa niya pa rin ang gusto ng isipan niya. Ngunit at pasubali, kung mas malamang ang puso niya, nahahadlang at haharang sa masamang pag-iisip niya para gawin niya yun sa kapwa niya at gawin ito sa kapwa niya, mananigig ang kaloob ng Ama na pag-ibig na binuhay niya upang hindi niya gawin ang makapipinsala at makapagpapahamak ng kapwa nila. Mga minamahal, alamin ninyo ang katotohanan, damhin ninyo ang marapat,
at ipababatid ng Ama ang tama at tumpak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang sabi nga, bakuran mang lilipatan mo, kailangang magpaalam ka muna sa may-ari nito. Hindi ka maaring humakbang at pagdakay papasok ka kung walang alam ang papasukan mong may bakuran. Buhay ba ang Ama? Kumisan sa sobrang tiwala ng tao sa kanyang sarili, hindi niya kailangang sakupin, sinasakupan niya. Hindi niya na dapat gawin, ginagawa pa niya. Para lang maipakitang kaya niya. Kung wala ang Ama sa iyo at hindi siyang mangungunat maghahari, tandaan ninyo, mapuputol. Mapuputol, mahahadlangan dahil hindi loloobin ng Ama ang kalabisan kinakalos. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang mga nasa banal na espiritu at mga anak ng Amang, ang isip nila ay niliwanag niya at nagkaroon na ng liwanag. Pinagninilayan ang lahat ng gagawin. Hindi lahat ng udyok sa damdamin ay pakikinggan at susundin. Pagninilayan mo ng lahat, baka dinadaya ka ng isang espiritu. Kaya bago mo yan gawin, siguraduhin mo ano ba ang naghahari, banal o masama. Mga mahal, dito maraming napapalungi. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kapag ang banal at totoong espiritu ang naghahari sa iyo, may humamak man tao sa iyo, may manitsit mang tao sa iyo, may sumira mang tao sa iyo, may lumapastangan mang tao sa iyo, na kung ano-anong sabihin para sa iyo, sa kasisira mo, hindi ka natitinag. Dahil ang Diyos na naghahari sa iyo, siyang kaakibat mo't nagpapatatag at nagpapatibay ng damdamin at kalooban mo. Ngunit at pasubali, kung sa ginagawa mo ay mayroong hindi tama, matitibag ka, magagapi ka ng sarili mong damdamin. Kaya labanan ninyo ang di sariling damdamin ang inyong papasukin. Ang damdamin ng Ama, ang damdamin ng Anak na mula sa banal niyang Espiritu. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Halimbawa, sa mga alagad na pinili at hinirang. Halimbawa, si mahal na kapatid na Marisa ay ginawang mother of the house. Kahit ako'y isang apo kuntsing, kung ano yung tinalaga sa kanyang gampanin at kanyang tinanguan, hindi ko yung sasakupin at hindi ko yung pakikialaman. Maliban, magsabi siya sa akin na, Apo, paano ba ito? Pwede po ba ako sumangguni sa'yo na ganito, ganon? Yan. Makikialam na ako dun kung dapat akong makialam. Sa mga pinamuno sa bawat chapter, sapagkat sila'y pinagtiwalaan, binigyan ng karapatan, ang aalamin ko lamang dito kung sila ba ay nasisiyahan, kung sila ba ay bukal sa kalooban ng ginagampanan, kung sila ba ay magaan nilang natutupad ang gampanin at tungkulin. At aalamin ko rin kung ano baga ang marapat pa nating gawin. Mayroon ba kayong dapat na baguhin? At mayroon ba naman tayong dapat pag-usapan? Aalamin mo kung may kaguluhan para bigyan mo ng daan at paraan para mapayapayaan. Subalit, kung nakikita mong nasa maayos ang kanilang pagtupad at pagtalima, at di sila sumasangguni sa iyo at kinakaya nila, wala ka pa rin karapatan sapagkat binigyan mo nga silang karapatan pagkatapos pangungunahan mo ng pangunguna. Sino naman ang susunod sa iyo kung para kang sinong hari?
na wala ka nang gustong alamin kundi yung para sa'yo at wala nang tama kundi ikaw. Hindi tama. Kung minsan may mga taong binigyang karapatan, sumosobra, lumalabis. Bakit? Habang binibigyan ka ng karapatan, lalo mong ibaba ang sarili mo. Hindi itataas mo ang sarili mo na alam mo ng lahat ito sapagkat walang masihigit na karunungan kundi ang Diyos. Manapa habang tinataas ka ng kapwa mo, huwag kang tataas, pabayaan mo ang Diyos ang magtaas sa'yo. Sapagkat kapag ikaw mismo tumaas at nakisabay-sabay kang tumaas sa kapwa mo, pagkatao na yan. Hindi na sa Diyos yan. Kaya habang itinataas ka ng kapwa mo, bababa ka. Sapagkat alam mo, walang dapat magtaas sa'yo kundi ang Ama at hindi ang tao. Buhay ba ang Ama? At sa bawat coordinator, gayon din ang dapat tupdin bilang isang Apo Kunching. Wala akong dapat alamin kung ano ba ang dapat kong maitulong sa kanila. Ngunit, kung personal nilang buhay at personal nilang problema na hindi naman nila lapit at pinababatid, hindi ko dapat bungkalin at tungkalin sapagkat pakikialam na yan sa buhay ng may buhay. Itinuturo ng Diyos kung anong nararapat gawin ng isang pinamumuno at namumuno. Kaya lang nagkakamali, hindi sumusunod ang mga dapat sumunod. Ngunit ikaw na nagpapakatotoo at tapat na gustong sumunod sa Ama, pinipilit at pinagsusumakitan mong ang gawin mo'y alang-alang sa Kanya at alang-alang sa Kanyang pagbibigay sa iyo, hindi alang-alang sa sarili mo at sa gusto mo. Sa mga tagasunod, hindi mo rin maaaring sabihin, "Hoy, tagasunod ka lang, dapat sumunod ka sa akin." Hindi. Bibigyan mo ng karapatan ng kapwa mo. Kahit isang tagasunod lang sila, igagalang mo sila sa pagsunod nila sa iyo, hindi dahil magmamalabis ka't namumuno ka. Ngunit anong hinahanap ng iba? Pakialaman silang lahat, makialam ka, hindi dapat at di nararapat. Kung hindi ka hinihinga ng pagkakataong makialam at pakialaman sila, anong karapatan mo? Kung ang Diyos mo ay di nakikialam, ikaw pang tao lamang. Mga mahal, dapat ang bawat sumasangguni, kung ano lang ang sinangguni, yun lang ang tutugunin mo at sasagutin. Ngunit maliban sa tinanong sa'yo, huwag ka nang marami pang tanong pagkatapos ng tinanong nila. At ikaw naman ang maraming itatanong. Hindi ganun ang gawain at ugali ng Ama. Sapagkat anak man niya ang mga tao sa lupa, binigyan niyang karapatang malaya. Binigyan niyang karapatang mamili. Subalit ang habilin niya, piliin mo yung tama. Gumawa ka ng marapat. Tupdin mo'y mabuti. Magsagawa ka sa dapat. Huwag mong lalabisan, baka ikaw ay kalusin. Sapagkat bawat araw, ang alam mo ay higit na alam ng Ama. Ang ginagawa mo ay higit niyang magagawa. Kaya ikaw na anak ka lamang niya, lagi mong isipin, may magagawa siya sa iyo. At lagi mong tatandaan, sanggunian mo siya. At pagkatapos mo sumangguni na pinabatid sa iyo ng Kanyang Espiritu ang dapat mong gawin, kung may dapat ka pang tunguhan at dapat ka pang kapwa mo makaalam, pababatid mo rin niyaan. Yun ang habilin at maliwanag na dapat tubdin nasa banal na aklat yan. Kaya kung lahat lamang ang tao ay susunod at lahat ng tao ay susunod, walang mahirapan, walang masasaktan, walang magpapasakit, walang pasasakitan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga ang wika, huwag kayong managot maliban ang ibigin ang kapwa mo. Sapagkat ang pananagot mo sa iba na hindi na nararapat, ikaw ang mahirapat, masasaktan. Walang pinagkaiba. Pag inako mo ang utang na may utang, sagutin mo yan. Pag inako mo ang problema na may problema, sagutin mo yan. Kaya dahil inaako mo, magtiis ka. Ngunit, kung tapat at totoo ka, tumutulong ka lang, tutulungan ka rin.
Nagbibigay ka lang, bibigyan ka rin. Umako ka lang, aakuin ka rin. Kung mabuti ang gawain. Ngunit kung hindi, magbigas ka, sabi ng Ama. Manigas ka. Pero napakabait niya. Hindi ka pa rin niya pababayaang manigas. Palalambutin niya ang puso mo, papayapain niya ang isip mo, itatama ka sa mali mo, itutuwid sa baluktot mo, at gagawin kang marapat para maging karapat-dapat kang matawag na anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Panaligan yung gamot. Panaligan yung magiging gamot. Panaligan yung magiging gamot. Panaligan yung magiging gamot. Panaligan yung gamot. Sapagkat talagang gamot yan. Sapagkat sinabi nga, ang mapait na baging naging kabusugan ng panahon ng mga propeta. Hulaan nyo. Alamin nyo kung sinong propeta, si Eliseo ba o si Elias? Basahin nyo sa kasaysayan para malaman nyo walang lason. Ang lason ay masama. Ang gumawa ng masama. Ngunit, damuman na pinanaligan mo na makagagaling kahit mapait, magiging balsamo. Buhay ba ang Ama? Kaya, baging mang napait, kapag ginusto ng Ama na alisin ang pait para makain at makabusog, magagawa niya yan. Sa makatwid, ang lahat ng pait ng buhay ng tao, maari niyang baguhin at patamisin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Nararamdaman niyo po ba ang Diyos? Masarap po ba siyang magbigay kalooban? Masarap po ba siyang mangalaga? Mararamdaman mo ang Panginoon sa oras na parang ikay gustong lituhin ang iyong kapwa, gustong palungkot ng iyong kapwa, gustong paiyakin ng kapwa, gustong inisin ng kapwa. Subalit, kahit di ka magsalita sa bibig, sa isip mo lang ikay makipagniig, idulog mo sa Kanya at makipagniig ang isip mo sa Kanya, siguradong naririnig ka niya. Diba? Halimbawa, Panginoon, patutuhanan niyo nga po kung banal na espiritu ang nakay Apo Kunching. Sige nga po, bigyan niyo nga po ako ng pangitain o senyales para masabing ikaw ay sa Kanya. Subukan niyo lang. Nahamon ko po kayo sapagkat maliwanag nating dapat alamin kung banal o masama ang nasa taong nagkukunwari baga ito o kunwari lamang baga ang ginagawa niya o nakikipagtotoo siya sa inyo. Para na sa gayon, mapadama ng Diyos sa inyo. Maaari kayong sumubok sa kapwa nyo. Nasa Diyos nyo hinihiling. Hilingin nyo sa Kanya, Panginoon. Kaya lamang siguraduhin mo malinis ang puso mo sa oras na dumudulog ka. Baka puro galit ka, inggit, selos. Sigurado, demonyo makakarinig sa'yo. Sinisigurado ko yun sa inyo. Kaya sasabihin mo nun, ay hindi pala, demonyo pala siya. Demonyo ka. Kaya siguraduhin nyo, dumulog kayo. Siguraduhin nyo lang, sa oras na dumudulog kayo, payapa isip nyo, wala kayong galit sa kapwa nyo, iniisip na gano'n at ganito, wala kayong inggit, wala kayong selos, humiling kayo sa Diyos. Panginoon, ayan. Ayan. Nasaan yun? Labas at loob. Panginoon, malinis po ang puso kong humaharap sa iyo. Gusto ko po ng katotohanan. Gusto ko pong madama kita at makilala pang lubos. Sa oras na ito, kilala mo po ako. Batid niyo po kung anong kasalanan ko, patawarin mo. Ngunit naghahanap ako ng katotohanan. Gusto ko po makilala ang katotohanan. Padama po sa akin. Tingnan niyo po, kundi magpadama ang Diyos sa inyo. Kaya lang, inuulit ko, siguraduhin mo lang kung kapag humihiling ka sa kapwa mo tao para siguraduhin siya naka-espiritu, halimbawa si Angel, inis na inis ako sa kanya, kaya ako lang hinihiling na, pabatid nyo nga po kung naka-espiritu, kadaskol-daskol akong milik, pabatid nyo nga po kung si Angel ay talagang naka-espiritu, galit ako sa kanya, kaya ako hinihiling. Sigurado, hindi ko madarama yung kung totoong banal na espiritu nasa kanya dahil galit ako Inis ako sa kanya Kaya ako gustong malaman na banal bang espiritu nasa kanya. Inis ako sa kanya, galit ako sa kanya, selos ako sa kanya, inggit ako sa kanya. Palagay nyo, mapapadama ng Diyos kung totoong banal na espiritu nasa kanya? Hindi. Sigurado kung ano yung nararamdaman ko sa kanya, yun ang mangingibabaw. Kaya sasabihin ko sa kanya, hindi ka totoo, demonyo ka.
dahil demonyo ka. Buhay ba ang Ama? Simple lang. Ganon kasimple. Siguraduhin nyo lamang yung hinihiling yung tao kung talagang siya'y naka-espiritu, yung wala kang inggit sa kanya, yung wala kang galit sa kanya, yung wala kang selos sa kanya. Sapagkat kung malinis ang puso mo para sa kanya, ipadadama ng Diyos sa iyo. Ipadadama ng Diyos sa iyo. Sapagkat ang madarama mo'y siya. Kaya ipadadama niya sa iyo at ipababati niya sa iyo, anak, yamang ako ang nasa puso mo, ipadarama ko. Hindi totoo yan. Sinungaling yan. Nagkukunwari lang yan. At kung totoo naman, anak, maniwala ka. Kung papaanong gusto mong magpakatotoo, siya rin gusto niya. Subukan nyo. Sinisigurado ko sa inyo, kung ang bawat kapwa nyo gusto nyong matutunan kung totoong nasa banal na espiritu at nasa masamang espiritu, yung wala kayong inggit, yung wala kayong selos, yung hindi kayo galit sa taong hinihiling mo na malaman mo ang banal na espiritu. Kaya mo inaalam, galit ka lang sa kanya. Kaya mo inaalam, inggit na inggit ka lang sa kanya. Kaya mo inaalam, nagseselos ka lang sa kanya. Kaya mo inaalam, ayaw mo siya. Sapagkat kung gusto mo siya, alam mo mang masama, tanggapin mo siya dahil ang Diyos ang nasa sayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung ang Diyos ang nasa puso mo, alam mo nang masama si angel na ito, hindi siya totoo. Dahil ang Diyos ang nasa puso mo, mamahalin mo pa rin siya. At tatanggapin mo siya. At ikaw na nasa totoo, at kung hindi siya totoo, mapalalaya mo siya sa hindi niya katotohanan at katamaan ang nasa kanya, ikaw na nasa mabuti. Kaya lang, may mga taong gusto nila paniwalaan sila. Gusto nila nasa kanya sila. Gusto nila nasa banal na espiritu sila. Ang inggit, selos ang naghahari. Paano kang papasukan ng banal? Alisin mo muna yan. Patayin mo muna sa damdamin mo ang inggit, ang selos mo. At ang isip mo'y siguraduhin mong wala kang iniisip na masama si Pedro, si Juan, si Maria, si Petra. At sigurado, papasok ang banal, maghahari ang banal, lilinisin higit pang isip mo at sasabihin sa iyo ng isip mo, anak, masama yan. Masama ang nagbibintang. Masama ang nagpaparatang, masama ang nanghuhusga, masama ang masitsit, masama ang mainggit, masama ang magselos. Huwag mong gagawin kung ako'y nasa sayo. Tingnan nyo, kung hindi lamang ang tao ay palalo, kung hindi lamang ang tao ay masama, wala dapat sigalutan ng mundo. Dapat masaya, dapat payapa, dapat maligaya, dapat walang sapagkat masagana ang biyaya ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanyahanam. 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 Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Matwid ang tao sa Diyos. Kaya dapat kunin mo ang katwiran niya, tanggapin mo ang katwiran niya, at sumunod ka sa katwiran niya para wag kang mapangatwirang anak niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung susunod lang lahat ng tao at makikinig lang sa Kanya, sinisigurado ng banal na Espiritu na nakikipagniig sa iyo, ituturo niyang lahat ang makabubuti sa buhay mo. Pagpalain kayo. At sinisigurado rin naman ng Ama, kapag nawala na ang inggit mo, kapag nawala na ang selos mo, wala na rin ang pagdaramdam mo, sapagkat mahal mo na ang kapwa mo sa puso mo. Hindi na sa nguso, sa puso mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang liwanag, taglayang bukal, na puso mula sa Ama.
Sapagkat, sabi nga, hindi lahat ng nananahimik ay nasa mabuti ang loob. Kung minsan, kailangan mong magbuka ng bibig, kailangan mong mangusap, kailangan mong magpakatotoo, ituwid ang baluktot. Ngunit, kung kailangan mong manahimik, hintayin mo ang takda para ibuka ang bibig mo. Kung hinihintay at hinihingi na ng Ama na ikay magsiwalat, gawin mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. Hindi ka man matanggap at maunawa ng kapwa mo tinutuwid. Ngunit kung gusto ng Ama na gawin mo yan, para magising sa katotohanan, para mamulat sa katotohanan, para makaalam ng katotohanan, at hindi niya nalalaman sapagkat may sarili siyang katwiran, may sarili siyang dahilan, at may sarili siyang katauhan na walang alam kundi ang pagkatao niya ang pinakikinggan. Sabihin mo, itakwil ka man ito. Sapagkat ang tumakwil sa iyo tao, ang Diyos mo natuwa sa iyo. At kapag nagising at natuto, magbabago na hango mo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, na aking mga minamahal. Ang bawat araw, mayroong nakalaan, ang Diyos ng liwanag ng buhay ng tao, maging gabi man ito, may nilalaan pa rin. Pagkat araw at gabi, pantay lamang sa Ama, nagagawa niya ang mabuti sa bawat isa. Kaya't kung lahat sa Kanya ay tatanggap, magaganap ang magagalak. Pusong naninimdim, Kanyang aaliwin, nasipayong damdamin, Kanyang pagkalaki. Dilim na kaisipan, Kanyang hahawiin, upang magliwanag, siya'y magising. Sa katotohanan ay tumanggap at tatanggap, mababatid lahat ang tunay na marapat. Kaya't kung lahat lamang sa may kikilala at lalangin Kanyang mga aral, mga tututong ganap at gagawa ng marapat, magagalak sila, masisiyahan at tuwiran. Ang tinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na magsiwi.